Isang napakalaking pangyayari ang EDSA People Power Revolution. Subalit dahil napakaraming malalaki at maliliit na detalye na kapaloob dito, maaaring sabihin na ang himagsikan ng EDSA ay isang higanteng jigsaw puzzle. Kung bakit yan ang ipapaliwanag ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po. It's Showtime! 27 years ago bukas, February 22, 1986, nagsimula ang himagsikang people power sa EDSA na nagpatalsik sa diktadura ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Muling nagpanumbalik ng ating mga demokratikong institusyon. Marami ang nagsasabi na sila ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang EDSA. Sabi ng mga militar, kung hindi dahil sa kanila, hindi mangyayari ang EDSA. Sabi ng simbahan, himala ito ng Diyos. Sabi ng iba, pakana lahat ito ng CIA at ng mga Amerikano. Sabi ng unang ginang Imelda Marcos, si Pangulong Marcos mismo ang bayani dahil sa kabila pinili niyang hindi patayin ang mga tao. Sino nga ba talaga ang tunay na bayani? O nga't ang naging mitsa ng himagsikang EDSA ay ang pagtiwalag ni na Defense Minister Juan Ponce Enrile at General Fidel Ramos noong February 22, 1986. Ngunit, panahon pa lamang ng batas militar, marami nang nagbuwis ng buhay at nakibaka upang mapatag ang landas ng EDSA. Isang linggo na ring pinangunahan ni Cory Aquino ang isang civil disobedience campaign ng pag-boycott ng mga kumpanyang sumusuporta kay Pangulong Marcos upang iprotesta ang di umano'y pandaraya sa snap elections. Hindi nga agad naniwala ang mga tao na ang dalawang pinuno na ito na 14 na taong tinulungan ng Pangulo sa pagpapatupad ng kanyang diktadura ay tumiwalag na. Akala nila isa itong moro-moro o sarsuela. Ngunit, nang itaya ni Jaime Cardinal Sin ang kanyang kredibilidad at nagpatawag ng suporta para sa dalawa, doon lamang dumating ang mga taong hinanda na. Isinisigaw ang pangalan Cory ang Pangulo at ang alaala ni Ninoy bilang simbolo. Bagamat maraming Amerikano ang naging kaibigan ng demokrasya at tinulungan tayo sa kongreso nila tulad ng Senator Richard Lugar, pagiging close friends ni Marcos at Pangulong Ronald Reagan, tila nagbasid lamang sa mga nangyari ang State Department at ang tanging nilang ginawa ay mabigyan ng ligtas na pag-alis ang mga Marcos sa Pilipinas na kung hindi nila ginawa ay maaring naging madugo ang katapusan ng EDSA. In fairness, may punto rin ang dating unang ginang sa pagsasabi na hindi nais patayin ni Pangulong Marcos ang mga sibilyan. Ayon kay Randy David, alam ni Pangulong Marcos na huhusgahan siya ng kasaysayan at nais niyang mag-iwan pa rin ng mas magandang pangalan kaya hindi niya ninais na patayin ang mga tao. Ngunit, totoo rin na may ilang taong inutusan si Marcos na pulbusin ng ilang daang rebelde na nasa mga kampo militar sa EDSA, sa lupa man o sa ere. Yun nga lang, pumagitna ang mamamayan at nakaligtas si Enrile at Ramos. At may mga pinunong militar tulad ni Artemio Tadyar, Antonio Sotelo, Braulio Balbas na gumawa ng paraan upang hindi sumunod sa mga utos na ito. Ang madalas nating kalimutan, ang totoong mga bayani. Ang dahilan kung bakit napilitan ng Amerika na kagyat na policy ng Pangulong Marcos. Ang dahilan kung bakit naligtas ang mga rebeldeng sundalo sa kampo. Ang dahilan kung bakit si Cory Aquino ang Pangulo. Ang 2 milyong Pilipino na nakibaka sa EDSA. Sabihin na lamang natin na ang EDSA ay isang jigsaw puzzle. Kung wala o hindi nangyari ang isa man sa mga nabanggit, babagsak ang puzzle. Ngunit, walang himala, walang apersyon ng mahal na birhen. Kung naghimala man ng Diyos sa EDSA, ito ay himala na nangyari sa puso ng bawat Pilipino nung 4 na araw na yon. At alam nating ang taong bayan ang bayani sa EDSA. Ngunit, hindi pa ata siya lubos na nananalo at nakikinabang dito. Nariyan na ang kalayaan. Ang tanging dapat natin gawin ay tuloy-tuloy natin itong gamitin upang bigyan ng ginhawa ang lahat. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shout.